Inaanyayahan ko pong tumayo ang bawat isa. Tayo po ay magpasimula ng magpuri sa ating Diyos. Ang bawat isa po ay pinapaalalahanan na ang ating Diyos na sinasamba ay walang iba at kabanal-banalang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O purihin ka, kabanal-banalang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Arito po ang inyong mga anak. Nawa po, O Diyos, ay tanggapin po ninyo ang awitan at tugtugan na amin pong iaalay sa inyong pangalan, sa inyong banal na pangalan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Hallelujah. Akin pong tinatawagan si Sister Cristina Varde para po sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon. Bagong araw pong ito sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa kalakasan po ng bawat isang nandito na nakabalo po sa inyong gawain.
maging sa mga kapatid po namin sa church in Palmera, sa mga nasa Facebook Live po, sa Zoom, at sa mga kapatid po namin sa Oman. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa mga anak niyong paborito upang maghatid po at maglahad po ng inyong mga salita. Bigyan niyo po nawa, Lord, ng wisdom ang lahat po ng anak ninyong gagamitin sa gawain pong ito, Lord, na sana po maihayag po nila at maipaliwanag po nila ng maayos ang iyo pong mga salita at kautusan. Bigyan niyo din po kami, Lord, ng knowledge para maunawaan po namin at may sa buhay po namin, Lord, ang iyo pong mga salita. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga kasalanan po naming nagagawa sa araw-araw, maging sa isip man po, sa salita at sa gawa. Patawad din, Lord, sa mga pagkakamali at pagkukulang po namin. Samahan niyo po sana kami, Lord, sa pagsisimula po ng gawain ito hanggang sa matapos po. Kayo po ang Diyos na maitaas at mapupurihan po namin. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. Atin pong palakpakan ang ating Diyos na magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Kaya aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin.
ay aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! O Diyos na magpakailanman, Ikaw ay pasalamatan magpakailanman. Salamat o Diyos sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! 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 Patuloy po nating sambahin ang katapatan ng ating Panginoon noon, ngayon at magpakailanman sa ating puso at sa ating buhay. Oh, hallelujah! Hallelujah! Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantat. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita,
ang iyong nilikha, luluwalhati ka. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman sa buhay ko. Kapag napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong binigay, luluwalhati ka. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Hallelujah! Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, luluwalhati ka. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Sa buhay ko, kapag Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan. Hallelujah! Hallelujah! Sa katapatan po ninyo kami ay umaasa. Hallelujah! Hallelujah! Ang bawat isa po ay magbagian, magkamustahan sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayong nagsasama-sama upang umawit magpuri sa kanya'y sumamba. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Sarap ng piling di pa pagsama-sama lagi. Pinupuri siya. Di sarap ng piling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaasa.
bawat isa po ay maghanda po ng Biblia para po sa pagbasa ng salita. Tayo tumayo para sa paggalang po ng salita ng Diyos. At samahan niyo po ako, ati pong buklatin sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7, or First Peter, chapter 5, verse 7. At ito po ang sinasabi. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po. Ayan. So, magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid ko dito sa face-to-face sa Pangasinan at maging sa mga kapatid ko din dyan sa Zoom at maging sa Palmera na face-to-face din at maging sa ating FB Live. So, I hope maayos po yung internet natin at nawa din po ang bawat sa atin dito ay makapakinig din po ng maayos. So, kamusta po kayo? Kamusta po kayo mga kapatid? Isang ngiti nga po muna dyan. Yan, isang ngiti. Yan. Tapos tingin po tayo sa mga katabi natin. Yan, yan. Yan, good morning sa bawat isa sa atin. So, ayan ngayon po ay tayo po yung mag-asata ng Panginoon na marahil ang iba sa inyo ay hindi po ako kilala. Ang iba naman po sa inyo ay kilala ko. Ganun pa man, so ako po muli si Sister Hannah May Magan ang maghayag po sa salita ng Panginoon. At nabasa na po yung teksto kanina na matagpuan sa unang Pedro chapter 5 verse 7. Tayo po ay may topic na ang pamagat ay serve God willingly. So kung babasahin niyo po sa English itong verse na binasa natin, meron po yung subtitle at sabi ko nga po hindi ko na siya pinalitan pa. Kung ano po yung nakalagay doon sa NASB na version sa Bible ay yun na po yung kinuha ko na serve God willingly. At sa ating pong tema o ating question na maating masagot pagtapos po natin pag-aansata ng Panginoon ay what should we do in the midst of trials and persecution? What should we do in the midst of trials and persecution? O ano nga ba yung mga dapating gawin kapag tayo ay nasa kalagitnaan na ng ating mga, kumbaga nasa tayo ng pagsubok o may mga problema tayo, dapat nating maging reaksyon o dapat nating maging response sa mga bagay na yon. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat nga po sa inyong kabutihan at katapatan sa akin at maging sa mga kapatid ko po na ito. At patuloy nga po, Diyos, sa aming pag-aan ng mga salita mo, samahan mo kami at nawa po ay walang ibang mataas kundi ikaw lamang. Ikaw din po nang magpaunawa ng mga salita mo subat sa po sa amin. Ikaw ang bahalang kumilos sa buhay ng mga kapatid ko maging sa akin na gagamit ang instrumento upang magpahayag po ng mga salita mo, Panginoon. Salamat po. At minsan papatawad po sa lahat ng mga pagkakasala na gagawa namin sa inyong harapan, Panginoon. Maganap po ang kalooban mo sa gawain nito, O Diyos, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. So, ayun. At bago po ako magpatuloy na ibahagi sa inyong ating pag-aaral sa mga oras dito, ay may kapag po ba kayo ay halimbawa ay sabihin na natin, nasa bingit na ng kamatayan yung ating mga buhay. Tapos, meron din po tayong kapwa na nangangailangan ng tulong. Ano pong unahin natin? Yung sarili natin o yung kapwa natin? Si nanay, si kapwa daw. Yung ba po? Anong unahin? Wala pong maling sagot. Wala pong maling sagot. Opinion nyo po yan. Wala pong maling sagot. Kapwa natin o yung sarili natin? Kapwa din po si nanay. Yung iba po? Sarili. Ayan. So, kumbaga yung iba sa atin, sarili, yung iba kapwa. At wala pong masama doon kasi sabi ko nga po, opinion nyo yun. At sabi nga po, most of the time, yung mga tao, ang pinipili nga nila ay sarili nila. Hirapan na, may mga pagkakataon talaga na iisipin mo, yung sarili mo. At
pipiliin pa din nila na tulungan yung iba. Ganon kalaki yung puso nila. Kung ganon sila na kahit nahihirapan na sila, yung iba pa rin iisip nila. At parehas po yun na, kumbaga, valid po parehas yung reason nun. Kasi yung pag pinili mo yung sarili mo, normal yun. Kasi yun naman talaga yung natawilisan ng tao na pag nahihirapan na siya, unahin niya muna sarili niya. Kasi paano yung matulungan yung iba kung siya mismo ay hindi siya okay. At yung iba naman, valid din naman siya sabi ng iba na tutulungan ko muna yung iba kasi ganun ko kamahal yung kapwa ko at maganda din naman po yun. So sabi ko nga po, parehas valid o kumbaga parehas na okay lang yung dalawang bagay na yun. Depende yun sa tao. Pero sabi nga po, kumbaga depende sa tao yung kung paano sila mag-respond sa nangyayari sa buhay nila. At ganoon din po, may mga pagkakataon po ba na may mga kaibigan tayo dito, may mga kaibigan o mga kapitbahay, yan, mga close natin. Na-experience nyo na po ba yung panahon na masaya, magkakasama kayo? Tapos, nung may problema na, unti-unti na nawala. Na-experience nyo na po ba yun? Yung pag masaya kayo, lahat kayo na dyan, magkakasama. Pero nung kailangan mo na ng tulong, bigla silang nawala. Na-experience nyo po ba yan? Yun. So, kumbaga, ano yan eh, kumbaga sabi nga, dumadaan tayo sa phase ng ganyan, bakit ganun? Nung okay naman tayo, nung masaya, magkakasama tayo. Sama-sama tayo nagsasaya, tumatawa, pero nagka-problema na, kumbaga wala ka ng malapitan. At sabi nga po, normal yun, na mga kumbaga, hindi siya okay, pero natural yun na nangyayari talaga sa ating mga buhay. Kasi tao yun eh. May mga pagkakataon talaga na kung kailan mo sila kailangan, tsaka naman sila nawawala. Pero dito po, ba't ko nga ba nasabi yung mga bagay o ba't ko nga ba siya natanong sa atin? Kasi dito po sa ating pag-aaralan, ay yung mga tao po o mga lingkod ng Diyos, mga may takot sa Panginoon sa panahon na ito, ay may pinagdadaanan. O sabi nga po, igamat nga yung term na pinag-uusig sila, o kumbaga, madami yung tao sa kanila, o madami sa kailangang paglilingkod sa Panginoon. At sabi nga po, bilang Kristiyano o lingkod ng Panginoon, kasama na talaga sa ating mga buhay yung may pagsubok. At yung mga kapatid, yung mga tao po na ito natin pag-aaralan ngayon, ay sila po ay dumaranas nga po ng pagsubok. At si Pedro po, na siya pong sumusulat sa mga kapatid natin noon sa panahon nila, ang ginagawa po niya dito ay kung ba't niya nagsulat, ay para palakasin po yung loob nila. At nawa po sa ating pag-aaral sa ng Panginoon ngayong umaga na ito ay may matutunan tayo na kung paano nga ba tayo dapat mag-respond o dapat ano nga ba yung mga actions na dapat ang gawin kapag tayo naman ay nasa pagsubok o pinag-usig tayo. Dapat ba isipin natin sarili lang natin? Dapat ba na magreklamo lang tayo sa Panginoon? Dapat ba ito yung gawin natin? Ano nga ba? At sa ating pong pagpapatuloy nga po, sabi ko po kanina, malaman natin ano yung dapat na maging reaction or response ng isang taong may alam sa pag-aaralan. Ang binasa po kaya ni Ate Jonah ay sa hanggang sa hanggang 10 po. Pwede kong siya isa-isahin, pagkikwento ko na lamang po sa inyo. So, ayun nga po, sa intro po kanina, ang sitwasyon po dito sa panahon nila ay yung mga lingkod ng Panginoon o mamampalataya ay dumaranas po ng pag-uusig. Bakit po? Dahil ba sa mali lang ginagawa? Hindi. Dahil po sa pagsunod nila sa Panginoon. Kasi sa panahon po nila, kapag ikaw po ay may takot kay Kristo o sa Panginoon, ay matalit sa'yo na madami kong galit sa iyo, kumbaga, ay against sila doon. Against sila kapag sumunod kay Kristo, against sila doon. At sa panahon po nila, hindi lang po salita. Kasi di ba po sa panahon natin, parang chichismis lang tayo, o kaya kung ano-ano sinasabi sa atin. Pero sa panahon po nila Pedro at ng mga iba pang hiniwang ng Diyos, sa kanilang pisikalan. Minsan po, sinasaktan sila. Kasi kung kilala niyo po si Pablo, dati po si Pablo, siya po isa mga umuhig sa mga Kristiyano noon. At anong ginagawa niya sa mga Kristiyano noon? Ano niya, kumbaga sabi nga po doon, pinapatayin niya, kinakalagkad niya, sinasaktan niya, babae man yan o lalaki. So sa panahon po nila, hindi lang salita kung paano sila usigin, kundi kahit po sa physical. At sabi nga po dito, mga panahon na ito na sabi nga doon na lalo silang magtiwala sa Panginoon sa panahon na pinag-uusig sila. Kasi po, noong panahon na po ito nagkalat yung mga hiniwan ng Diyos sa Asia Minor o sa Asia Minor. So itong mga Kristyano na ito, syempre po, may pagsubok tayo o kumbaga may mga tao na galit sa atin.
na matatakot ka kasi buhay mo na yung ano eh. Kumbaga, sa panahon nila nga po, dahil buhay minsan yung kapalit ng pagsunod sa Panginoon, matatakot ka, nala, baka bukas, ako naman yung sakta, nala, baka bukas, ako naman yung usigin. So dito po sa panahon na ito, si Pedro po ay sinasabihan niya yung iglesia, o kumbaga yung church, sa panahon na yun kung anong dapat nilang gawin. At sa verse 1 hanggang dito, sinabihan sila ni Pedro, leader doon, kasi katulad po sa atin, sa iglesia po natin, dito po sa ating church sa Christ Alone, Philippines, sa Bagnes sa Oman, may mga leader po tayo, mga pastor. At sila din po, hindi man po pastor yung tawag sa kanila, sa mga leader na doon, pero may mga elders o mga namumuno po sa kanila tulad nila Pedro, ayan, mga leader po yan. At sabi nga po dito ni Pedro sa mga namumuno sa iglesia, nasabi nila, sabi nga dito, pamalahaan lang maayos yung mga kabataan. Kasi sa panahon po nila, meron din po mga youth, may mga bata din po, at meron din mga elders. At sabi nga po doon ni Pedro sa kanila, dapat nilang pangalagaan yung kawan ng Diyos o yung mga kabataan na yun, pamahalaan nila ng maayos. Basahin ko lang po saglit tayo sa may verse 2. Sabi dito, ipinamamanig kong alagaan ninyo ang kawang pinagtitiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan niyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanin niyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa sakim na panghahangad ng pasawid kapakinabangan, kundi sa katuwang na maglingkod. So dito po sinabihan ni Pedro na kayong mga leader, paraphrase ko na po, kayong mga leader, kayong mga elders, kayong mga nangunguna dyan sa iglesia sa Asia Minor, dapat yung gawin ay pamahalaan nyo ng maayos yung mga miyembro nyo o yung mga nakakabata sa inyo. At sabi nga po doon, dapat nilang paglingkuran na walang saking para lang may makuha sila dun sa tao na yun, o kaya nang magkaroon silang reward sa Panginoon. Pero sabi sa kanila ni Pedro, sa kabila ng oo, may reward sila sa Panginoon, pero dapat nilang gawin yun dahil sa kanilang pag-ibig sa Panginoon at kumbaga yung malasakit nila sa mga kapatid nila. Kasi yun nga po, di ba, lahat po sila may mga pinagdadaan, may mga pagsubok. So sabi ni Pedro doon, kayong mga leader, kayo na yung mag-alaga sa kanila. Kumbaga, kayo na yung magpalakas din ng loob nila. Dapat na maging magandang halimbawa kayo sa kanila na kahit na, kumbaga sabi nga po, mahirap na yung pinagdadaanan, pamunuan nyo ng maayos. Kumbaga dapat pag-ibig pa din yung maghari dyan sa iglesia. At sabi pa nga po dito sa verse 4 and 6 naman po, nung una, yung mga elders o yung mga leaders yung sinabihan ni Pedro. Sumunod naman po, sinabihan ni Pedro dito yung mga kabataan o yung mga nakabata na sabi naman doon, i-paraphrase ko na lang din po, sabi po doon ni Pedro sa kanila, magpasakop naman kayo doon sa mga leader nyo. O kumbaga sumunod naman kayo, magpakababa kayo kasi yun yung kalooban ng Panginoon. At sabi nga ni Pedro dito, na lahat ng ginagawa nyo ay may gantimpala sa Panginoon. Pero sabi doon, dapat hindi nyo gagawin yun dahil nga lang sa gantimpala na ibibigay o sa blessing na ibibigay ng Panginoon sa inyo. Kundi gawin nyo yun na para magkakapatid o isang pamilya na nagtutulungan. Kasi sa isang pamilya po, di ba, pag pamilya po ba is kumbaga nagsasari-sarili po ba o nagtutulungan? Nagtutulungan. So yun yung gusto ipakita sa kanila ni Pedro na pamilya kayo dyan. Pamilya kayo ng Diyos. Iglesia kayo ng Diyos dyan. Pag bata ka man o matanda ka, dapat kayo magkaroon ng malasakit sa isa't isa. Yun yung gusto ipahiwatig sa kanila ni Pedro. Na kaya sinabi niya una yung mga leader, tapos sunod yung mga kabataan naman o yung mga bata na magpasakop o matuto namang sumunod. Kasi ano namang mapapala ng mga leaders na gusto nga nilang pangalagaan yung iglesia o pamunuan. Pero kung yung mga kabataan naman o yung mga nakakabata ay hindi sumusunod sa kanila, wala din po silbi, tama po ba? Kayo po ba, pag leader po kayo, matutuwa po ba kayo na yung mga nasakupan nyo ay hindi nakikinig sa inyo? Mag-lead pa po ba kayo? Sabi ni nanay, hindi daw. Siyempre, matutuwa ka ba nun na napapagod ka silang na kakain sila, kamustahin sila, tapos sila ang layo naman sa'yo. Di ba po parang mahirap din? Kaya sabi dun ni Pedro, yung mga leaders, papamunuan kayo naman, na pinamumunuan nila, sumunod kayo, magpasakop din kayo sa kanila. Kasi, kumbaga, pinapakita yung dalawang side bilang leader, ito yung dapat mong gawin, at bilang naman kabataan o nakakabata, ito naman yung dapat mo din gawin. At sa verse 7 nga po, dito na po yung binasa ni Ate Jonah kanina na sabi doon, basahin ko lamang po ipagkatiwayo sa kanya ang iyong mga kabalisahan, sapagkat siya ang kumukupop sa inyo. Ano yung dapat natin gawin?
lumapit tayo sa Panginoon. Sa English nga po, sabi doon, cast all your cares sa Panginoon kasi nga po, siya po talaga yung may pakisat na makakatulong sa atin, lalo na po sa iglesia. Sa panahon na may pinagdadaanan yung iglesia, ang sabi ni Pedro sa kanila, lumapit kayo sa Panginoon. Na lahat ng mga pinagdadaanan nyo, lahat ng mga worries nyo, lahat ng mga anxieties and concern, ilapit nyo sa Panginoon. Kasi sabi nga, sinabi niya sa una leaders, tapos yung mga youth. Tapos sa sumunod po, sinabi ni Pedro doon, sa Panginoon, na lahat ng mga concern, lahat ng mga hinaing nyo sa buhay, kumaga kasi ang tao talaga, normal talaga, lalo pa pinagdadaanan ka, ang dami mong iniisip, tama po ba? May mga pagkakataon na hindi ka pa makatulog sa dami ng iniisip mo, sa mga pinagdadaanan mo. Kaya sabi ni Pedro sa kanila, na kasi alam ni Pedro yun na bilang tao pa din naman sila, may mga alahanin sila, may mga iniisip sila. Kaya sabi ni Pedro, ipagkatiwala niyo sa Panginoon, ilapit niyo sa Panginoon. Sa paanong paraan? Sa panalangin. Sa panalangin na kailangan natin na ipagkatiwala sa Panginoon yung mga bagay, yung mga kabigatan natin sa ating buhay. Kasi sabi nga po doon ni Pedro, hindi, kumbaga, ang Diyos lang din naman talaga ang makakatulong sa kanila. At sa mga sunod nga po na verse, sa verse 8 hanggang 10, babasahin ko lang din po. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal, aali-aligid na umahat mahisila. Labanan niyo siya at magpakatag kayo sa inyong panalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtiis ng gantong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos yung magtiis ng maikling panahon, ang Diyos sa bukal ng lahat ng pagpapala ang siya magbibigay sa inyo ng kaganapang, katatagan, at isang saligang matibay at di may tinag. Siya rin ang humiwang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaliwalhatian kasama ni Kristo. So dito po sa verse 8 hanggang 10, pinakita po ito ni Pedro na may kaaway sila o kumbaga may battle. Yun nga po yung sabi ko po kanina na bilang lingkod ng Diyos, expected na po natin na may mga pagsubok talaga. Hindi na po yan mawawala. Sabi nga po mas lalo pa dumadami, pero ano na po yun, kumbaga okay lang. Mahirap man, pero okay lang. Kasi bakit po? Hindi tayo nag-iisa sa laban natin. Kaya sabi sa kanila ni Pablo, ay ni Pedro, maging handa kayo. Kasi may laban talaga. Kumbaga siya sabi nito na leon o matungal, yun yung kaaway na laging nakamasid sa atin. Kung kailan ka babagsak o kailan ka magreklamo, kailan ka pwede niyang, kumbaga sabi nga po, yung leon po, di ba? Kapag yan po ay naghanap ng pwede niyang kainin o ng kumbaga kakainin niya, nagmamatsyag po yan. At sabi nga po, ganoon din yung kaaway. Na tayo mga Kristiyano, tayo yung mga, sabi nga po doon, una niyang tinitingnan. Una niyang tinitingnan, ito si Jonah, baka ano to, baka biglang magreklamo to sa Panginoon, baka ganito yung gawin niya. Pero sabi nga po, kaya sinabihan sila ni Pedro na sa panahon na may pagsubok sila, ang dapat nilang gawin, una sa leader, pamunuan lang maayos, magpasakop sila. Tapos ang pinakamahalaga doon, lumapit sa Panginoon. At sabi nga po doon, sa paghahanda na yon, hindi lang basta na maging handa ka na, ready na ako. Paano ka mag-ready? Ano yung mga hinahanda mo? Sabi nga po sa pag-asa sa Panginoon, na para maging handa ka, hindi mo lang magagawa ng isahan lang. Diba, sinabi ka na maghanda, ngayon mismo handa ka na. Hindi po, kumbaga, it takes time para mag-prepare. At sabi nga po, hindi ka maghahanda ngayon mismo, kundi maglalaan ka taga ng oras. Ano yung paghahanda na yung sinasabi doon? Paghahanda na maging equip tayo sa salita ng Panginoon, ng panalangin. Kasi kung di po tayo equip ng panalangin at ng salita ng Panginoon, ng presensya niya, paano po tayo makakalaban? O kung paano tayo makakalapit sa Panginoon? Kung yung Diyos pala na sinasabi natin na nagiling ko hindi natin kilala. Kaya sabi nga po doon ni Pedro sa kanila, maging handa kayo. Kasi sabi may battle, may pagsubok talaga, may mga pagdadaanan kayo, may mga mag-uusig talaga sa inyo, tapos nandiyan pa yung kaaway, nagagamit siya ng mga instrumento para usigin tayo, para pabagsakin tayo. Pero sabi nga, kung tayo po ay equip o kumbaga, nag-aasa tayo ng Panginoon, pinangahawakan ng mga pangako niya, at tayo na nalangin, kilala yung Diyos na ating paglilingkuran, walang magagawa sa atin yan. Kasi sabi din naman po dito sa ating verse na binasa ko po kanina, ang Diyos po na siya tumawag sa atin noon, ay siya din pong bahala sa atin. Sabi niya nga, hanggang dulo, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Basta ang sinabi lang sa kanila is maging handa sila. Na maging handa sila sa anumang sitwasyon, anumang pagsubok lang pinagdadaanan. At ayun nga po, sa panahon nila, hindi lang, sabi ko po, hindi lang salita o hindi lang sa emosyon nila, kundi pati physical nila ay sinasaktan. Kaya sabi dito, si Pedro ay patuloy niyang pinapalakas yung mga kapatid natin noong mga panahon na yon.
na sinasabi niya na magpakatatag kayo, magtiwala kayo sa Panginoon, maging handa kayo sa anumang sitwasyon. At bagay sa panahon po natin ngayon, tayo po mga Kristyano ay hindi po, sabi ko po kanina, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Hindi tayo exempted na porket Kristyano ka na, wala ka ng problema, porket Kristyano ka na, hayahay ka na. Hindi po ganun yun. Kasi tayo po mga Kristyano, ay mapabahay man yan, sa school ka man, sa trabaho ka man, sa bahay ka lang, mga kapitbahay mo, sa pamilya man, may mga dating pagkakataon na may mga problema tayong pagdadaanan. May mga tao na magagalit sa atin dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Pero okay lang po yun. Bakit okay lang? Kasi sabi nga din po dito sa Pedro, sa chapter 4, sabi dito sa verse 14, mapalad kayo kapag kayo inaalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang espiritu, ang espiritu ng Diyos. Huwag daw ang mangyaring maparusahan ang sinuman sa inyo bilang mamatay tao, magnanakaw, salarin, o papanghimasok na hindi niya dapat paghimasukan. Ngunit huwag ikayanin naman kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkus, magpasalamat sa Diyos sapagkat taglay niya ang tagawing ito. So dito po siya sabi ni Pedro na sa inyong pinagdadaanan, kung kayo ay pinaparusahan, kayo ay may mga pagsubok dahil sa pagsunod kay Kristo, okay lang yun. Kesa naman na tayo ay maparusahan o may pagsubok tayo, inuusig tayo ng iba dahil sa mali nating ginagawa. Nagbigay nga po ng example dito, di ba? Na mamaya naman, kaya ka naman pala inuusig kasi may ginawa kang mali. Kaya sabi dito, mas okay na galit sa'yo yung tao, mas okay na madami siyang sinasabi masama sa'yo, basta ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Kasi kumbaga yun na po talaga yun na ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, tapos yung mga tao ay madaming sinasabi sa'yo. Pero okay na po yun. Kesa naman, kaya ka nila inuusig o sinasabi ng mga masakit na salita kasi sa mali mong ginagawa. Kasi hindi ka naman labag naman sa kalooban ng Panginoon ginagawa mo. So mas okay na may pagsubok ka dahil sa pagsubok ka sa Panginoon, kesa naman gumagawa tayo ng pagkakamali. Kasi sabi nga po, pag wala tayong pagsubok, doon na po tayo kabahan. Kasi kumbaga, ano po yan kumbaga, logical lang po na usapan. Kapag yung isang bagay ay walang thrill o walang challenge, may ano po ba yun? Kumbaga sabi nga, may thrill ba? O magkakaroon ba ng twist yung buhay mo kung wala man lang pagsubok o wala ka man lang pagdadaan, smooth lang. Oo nga, maganda kasi smooth lang. Pero parang walang growth, walang improvement kasi smooth lang eh. So sabi nga, mas okay na may problema tayo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, kesa naman may pagsubok tayo dahil tayo ay sumusuway naman sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabihan sila dito ni Pedro na pag may pagsubok kayo, ito yung gawin nyo. Kayong nasa church, dapat kayo mismo ay nagkakaisa. Kasi di ba po, bakit? Bakit ko nasabi na yun yung gustong sabihin sa kanila ni Pedro? Kasi una pa lang po sinabi sa verse 5 na yung mga elders o yung mga leaders ang dapat gawin. Tapos yung mga kabataan. Tapos sumunod naman po yung dapat nilang gawin na sama-sama, which is yung paglapit sa Panginoon. Na pinapakita lamang dito sa mga verse na ito na pag may pagsubok ang iglesia, pag may pinagdadaanan ng iglesia o mga hinihingi ng Panginoon, dapat buo, dapat nagkakaisa pa din, dapat nagtutulungan pa din. Hindi ka nagkakanya-kanya, kundi kasi dito sabi nga dito yung mga leaders dapat yung gawin mo. Imbis na yung sabi iisipin nila, ang sabi doon, isipin niyo yung kapwa niyo, yung mga kapatid niyo. At yun po yung gustong ipahiwatig po sa atin ngayon din ng Panginoon na sa panahon na may pagsubok ang bawat isa, sa panahon na may pinagdadaanan yung iglesia, nawa po makita sa ating mga hiniwang ng Panginoon yung pagkakaisa, yung malasakit, yung pag-ibig sa bawat isa. Na may concern tayo na ano man yung pwedeng matulong sa kapwa natin, gawin natin. Kung panalangin yung kaya natin, gawin natin. Kasi yung simpleng pakikinig natin sa problema ng kapatid natin is malaking bagay na yon. At yung simpleng panalangin natin sa kanilang mga pinagdadaan, malaking bagay na yon. Yung simpleng pagsabi na, Nay, kamusta ka? Kapatid, kamusta ka? Malaking bagay na po na yon. Kaya sa kanila po, kung ito yung sinasabi ng Panginoon, sa atin din po, sa mga pagdadaan natin sa iglesia at maging sa ating mga buhay, nawa po yung bawat sa ating maging kalakasan natin, hindi maging kabigatan pa. Kasi sabi nga po, pag tayo po ay hinirang ng Panginoon at nasa iglesia na, pamilya tayo dyan. So ang pamilya, sabi nga po ni Nanay Saling kayo, ang pamilya, nagtutulungan. At tayo po bilang hinirang ng Panginoon, bilang iglesia o pamilya ng Diyos, dapat po sa atin unang makita yung pagtutulungan, yung pagkakaisa, yung pag-ibig na yun. Na kung ano yung pag-ibig na natanggap natin sa Panginoon, nawa yun din yung makita sa atin, sa ating mga kapwa, kung paano tayo makitungo sa ating mga kapatid,
sa ating, kumbaga bata man yan, matanda man sa atin, ipakita natin yung pag-ibig natin sa kanila, yung malasakit, yung concern natin, yung willing natin na makinig at dumamay sa kanila sa panahon na may pinagdadaanan sila o yung iglesia. Kasi sabi nga po, walang ibang makakatulong sa atin bukod sa Panginoon, yung mga kapatid din natin. Sila lang din yung makakaunawa sa atin. Kasi, kumbaga sabi nga po, inuusig na tayo ng labas, sino yung magtutulungan? Siyempre po, yung mga nasa loob. Kung tayong nasa loob ay hindi nagkakaisa, so paano na? Kung tayo nasa loob ng iglesia ay hindi nagtutulungan, so paano na yun? So dito po, pinapakita lamang ng Panginoon sa kanila o pinapaiwasan ni Pedro sa panahon niya, sa mga hiniwang Panginoon sa panahon nila na dapat buo kayo. At paano mabubuo yun din na sila buo din at dapat sila din sama-sama din nalalapit sa Panginoon. At gawin din po tayo. Sabi sa verse 7, lahat ng bagay, lahat ng mga alahanin natin, kabigatan, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Kasi alam po ng Diyos yan. Alam ng Diyos na pagdadaan natin yan. At nahintulutan niya yan na sa gano'n, may bagay dito yung matutunan. At kung baga kasama yan sa paglilingkod natin, kaya ipaparaan sa ating Panginoon yan. Pero ang guarantee naman po ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. May pagsubok man tayo, pero may Diyos po tayo. Hindi tayo nag-iisa sa laban natin. May mga pagkakataon na may feeling mo na, Lord, nandyan ka pa ba? Pero nandyan ang Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon, nasan kaya tayo? Baka hindi mo na kayang gumising sa umaga. Baka hindi mo na kayang bumangon pa sa umaga. Kasi natin po ba yan na sa sobrang bigat ng naramdaman mo, parang ayaw mo nang gumising. Na minsan nga po, hindi ka na nga makatulog. Pag nakatulog ka naman, parang ayaw mo nang gumising. Kasi pagising mo, yung problema naman may isip mo. Yung bayarin mo, o kaya naman, pag sa iglesia, may problema, pag personal na problema, yung problema mo sa bahay mo, sa pamilya mo, sa sarili mo. Pag sa iglesia naman, yung problema mo sa iglesia, may isip mo. Nasabi nga, kung wala ang Panginoon, kung wala yung Diyos sa ating mga buhay, kakayanin kaya natin mabuhay at kakayanin kaya natin na magpatuloy pa sa buhay na ito. Ako po, personally, masabi ko hindi. Kasi kapag may mga time po na iniisip ko yung gaano grabe yung habag ng Panginoon sa buhay ko personally, napapasabi lang ako na thank you, Lord. Kasi may mga bagay na akala ko hindi ko na malagpasan. Pero nalagpasan ko. Hindi dahil sa malakas ako, hindi dahil sa magaling ako, pero dahil sa Panginoon. At gayon din po sa atin. Kaya tayo nakapagpatuloy sa buhay na ito. Kaya yung iglesia sa Christ Alone, Oman at sa Philippines ay nagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil magaling yung mga leader natin, hindi dahil sa ating sa bawat isa, kundi dahil po sa Panginoon na siya nag-iingat at pumapagitna po sa ating mga buhay. Na siya po nangako sa atin na hindi tayo pababayaan na once nangako siya, hanggang dulo, tutuparin niya yon. Kung ano yung simulan niya, tatapusin niya yon. At nawa po, yun yung panghawakan natin. Na sa anumang sitwasyon, nawa po makita natin yung kahabagan ng Panginoon. Nawa po, alam natin kung kanyo tayo lalapit. Kung kanyo to dapat na humingi ng tulong. Bukod po sa ating mga kapwa na dyan para tulungan tayo, higit po sa lahat yung Diyos po natin. Siya po yung mag-guide sa atin dapat natin gawin. Pwede po tayong umiyak sa Kanya. Pwede kumbaga sabi nga po, may nagtanong po sa akin before nun eh. May kaibigan po ang nagtanong sa akin na, matago bang prayer kapag umiiyak ka lang? Sabi ko, oo, kasi may mga pagkakataon sobrang bigat na naramdaman mo, iyak na lang, hikbi na lang yung sabi mo, na wala kang masabi. Basta man Lord, tapos iyak na. Sabi ko, okay na yun, kasi alam ng Diyos yun eh. Alam ng Diyos yung mga puso natin, pinagdadaanan natin. Kumbaga, higit sa ating mga sarili, higit sa mga kapwa na nakikita sa atin, ang Diyos po. Kilala po tayo ng Panginoon. Sa panahon na hindi mo na alam yung dapat mong sabihin, kasi sobrang bigat na iyak ka na ng iyak, alam ng Panginoon yun. At mas okay po yun na sa Diyos tayo umiiyak, sa Diyos tayo lumalapit. Yes, gumagamit po siya ng mga instrumento, which is yung mga kapatid natin. Pero nawa po, unang takbuhan natin ay ang Panginoon. Sa Kanya tayo umiyak, sa Kanya tayo magsumbong. Okay lang po yun kasi kahit alam na ng Panginoon, pero sign po yun ng respect natin sa Panginoon na ina-acknowledge natin na nandiyan siya para sa atin. Ina-acknowledge natin yung sovereign niya, yung kapangyarihan niya sa ating mga buhay. Kaya kahit na mabigat yung pagdadaanan natin sa iglesia, sa ating mga pangsariling mga problema, iyak natin sa Panginoon. At alam po natin na ang Diyos po natin ay hindi natutulog. Ang Diyos po natin ay hindi bingi. At ang Diyos po natin ay lagi pong nandyan. Maaring tumutugon siya sa hindi natin kagustuhan o hindi yung gusto natin na mangyari. Pero alam po natin na alam ng Diyos yung mga kabuti sa bawat sa atin. Maaring yung pagsubok na yan ay sobrang hirap na para sa iglesia o sa bawat sa atin, pero maniwala po tayo sa plano ng Panginoon. Wala po siyang bagay na pinapahintulutan na hindi niya alam. O kumbaga, na hindi niya, kumbaga, basta-basta lang.
Pinahintulutan yan kasi po may reason siya, may purpose siya. Maintindihan natin yun o hindi, okay lang po yun. Sapat nang malaman natin na ang Diyos ang kasama natin, ang Diyos ang tumawag sa atin, at siya ang bahala po sa atin. Kasi hindi naman po tayo, hindi naman po nangako ang Diyos na dapat yung maunawaan lahat ng bagay. Ang pinangako niya lang po ay magtiwala tayo sa Kanya at siya na ang bahala sa ating mga buhay. Kaya bilang Kristiyano po, bilang lingkod ng Panginoon, kasama na po sa ating mga buhay yung pagsubok. Hindi na po ating maiwasan yan. Pero ang kagandahan lamang po sa ating pagdaan sa mga pagsubok na yan, sa problema na yan, hindi po tayo nag-iisa. Bukod sa ating mga kapatid na nadyan para palakasin tayo, payuhan tayo, palakasin tayo, meron po tayong isang Diyos na hindi po tayo pababayaan. Kung yung mga kaibigan natin, yung mga pamilya natin, yung mga tao na inaasahan na mananatili sa atin pag problema tayo, pero iniiwan din tayo. Pero ang Diyos po, once po na sinabi niya, hindi niya tayo iwan, hindi niya po tayo iwan. Once na tinawag ka niya, tinawag ka niya. Once na pinangako niya, na hindi kita pababayaan, sagot kita, panghawakan po natin yun. Kasi sabi ko po, maaaring po itong siya sabi ng iba, pero ulitin ko lang po sa atin, maging reminder po sa atin na kung ang tao po, yung pangako niya ay napapako, pero ang Diyos po, napako para matupad ang pangako. Kaya nawa po panghawakan natin kung ano yung mga sinabi sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos po natin buhay, alam niya yung past natin, yung present, yung future natin. Maaaring tayo mismo. Ako, ang alam ko lang, Pasko, yung iba pa nga po, nakalimutan ko na eh. Yung nangyari kahapon, nakalimutan ko na eh. Yung mangyari lalo na po yung mangyari sa future, hindi ko po alam. Pero ang Diyos po natin, alam niya yung past, yung present at future natin. Kaya nawa po magtiwala tayo sa Panginoon, hawak na yun, na ano man mangyari, okay lang. Kumbaga, iiyak ka man, mahihirapan ka man, magtiwala tayo sa Panginoon. Kahit sobrang hirap na, kumbaga, normal naman po, okay lang naman na umiyak tayo, na mahirapan tayo, pero nawa po, wag na wag mawala sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Yun yung wag na wag po natin kakalimutan. Okay lang naman nasa tao po tayo eh, normal po yan. Kapag yan tayo ng hina, ay baka hindi na po tayo tao. Pero nawa po ay sa ating mga pinagdadaanan, makilala po natin na ang Diyos po natin ay nandyan po para sa ating mga buhay. At ganoon din naman po, nawa din po sa ating mga kapatid, sabi ko nga po kanina, yung simpleng kamusta, yung simpleng pagtapik mo sa kapatid mo, simpleng pagngiti mo sa kapatid mo, ay malaking bagay na po yun. Kaya nawa po tayo, kasi sabi natin na tayo ay parte ng pamilya ng Panginoon, o parte ng iglesia na ito, magkaroon tayo ng malasakit sa bawat sa atin. Magkaroon tayo ng concern. Kung nakikita mo tayo ng kapatid mo, tulungan natin. Kung nakikita natin, bagay naman tayo pwedeng matulong bukod sa panalangin, tulungan natin. Kaya sabi ko nga po kanina, walang iba magtutulungan dyan kundi tayo din. Walang iba magkakaintindihan kundi tayo lang din. Kasi tayo po ay pamilya ng Panginoon. Kaya nawa po ay sama-sama din tayo na manalangin at magpalakasan kasi yun po yung nais ng Panginoon. At sabi nga po doon, yung leaders ka man, member ka man, o ano mang posisyon mo sa church, ang bawat sa puso ay mahalaga. Ang bawat sa puso sa atin ay parte ng pamilya ng Panginoon. Kaya nawa po ay patuloy tayo na magkaroon ng pag-ibig sa bawat sa puso sa atin. At lastly po, bago po ako magtapos, nawa din po, huwag din po ating kakalimutan na mag-aayon sa salita ng Panginoon. Maglaan ng oras sa panalangin. At ganoon din po sa pagsasaliksik pa ng kanyang mga salita. Kasi kahit nasabihin natin na, nakikinig naman ako ng mensahe ng Panginoon tuwing linggo, tuwing may gawain. Pero iba pa din po kapag tayo ay masawili din na oras sa pagbabasa. Kasi tulad po na sinabi ko po sa mga verse kanina, meron po tayong battle. Meron pong kaaway dyan o si Satan nagmamatsyag sa atin. So, kung wala tayong alam sa salita ng Panginoon, paano tayo makakalaban? Paano tayo makapagpatuloy kung wala naman tayo alam sa salita ng Panginoon? Kumbaga, ano po yan eh, paano pa sabi na mahal ka ng isang tao? Malaman ko bang mahal ka ng isang tao kung hindi niya sinasabi? Halimbawa po, sabihin ko kay nanay na alam ko naman si nanay, pero hindi ko sinasabi sa kanya. Maramdaman kaya ni nanay yun? Siyempre, hindi din po. So, ganun din po sa salita ng Panginoon. Hindi mo malaman yung pangako ng Panginoon, hindi mo malaman, ito pala yung Panginoon na paglilingkuran ko, kung hindi po tayo nagbabasa ng Panginoon. Kaya po nawa, maglaan tayo ng oras sa pagbabasa na sa ganun, malaman natin yung instruction ng Diyos, malaman natin yung mga pangako niya, malaman natin yung mga commandments ng Panginoon sa atin, na sa ganun ay maksud tayo ng naayon sa kalooban ng Panginoon. So, ayun po, so ulitin ko lang po bilang lingkod ng Panginoon, sa ano man pong pagsubok natin pinagdadaanan, magpalakasan tayo magkakapatid. Ganyan din po ay lumapit po tayo sa Diyos na siyang na makakatulong po sa bawat sa po sa atin at siya po nakukupkop sa ating mga problema. So, ayun lamang po ang salita ng Panginoon at
Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Tayo po muna muli na sumaglit po na manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kahabagan, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Alam ko na ang bawat sa amin may kanya-kanya mga problema o ang iglesia ay may pinagdadaan. Pero patuloy nga, Panginoon, na sa aming pinagdadaan o pagdadaanan pa ng mga pagsubok o pag-usig, Panginoon. Nawa po ay ikaw po ang Diyos na pumagitna sa buhay ng bawat sa amin. Ikaw ang pumagitna sa iglesia nito, Panginoon, ng Christ alone, Philippines at ng Oman. At patuloy nga po, Panginoon, na ang pag-ibig mo, ang paghahari mo, ang siyang manguna nga po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Patuloy din po nawa na magkahabagan mo kami na magkaroon ng oras din po sa inyong mga salita na maunawaan din po ito at may sagagawa na naayon po sa kalooban mo. At nawa din po ay maging babad kami sa presensya mo, Panginoon, at isik namin yung kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat po, salamat. Patuloy po kahabagan ng bawat sa po sa amin at tulungan pa na sa anumang pinagdadaanan namin ay maging magandang halimbawa pa din kami at makapamuhay ng naayon po sa inyong banal na kalooban. Salamat, salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy na sa po lahat po at pasalamat. Pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Isang magandang umaga, tanghali po ang lahat po ng ating mga attendees sa Zoom. Kay Pastor Marmaga, magandang tanghali po. Kay Kuya Ron, Ate Jonay, kay Kaislyn, kay Sister Maria Advincula, kay Sister Lina Lynn Losada, Brother Ramil, sa Pangasinan po, magandang tanghali po. At kay Raquel yun, magandang tanghali. Kay Sister Rica Joy, Sister Heaven Mad. So yun, at pag sa Facebook po, no, di mo po namin nakikita kung sino-sino po kayo, magandang tanghali din po sa inyo. At tayo ko na nga po sa ating mga paalala. So unang-una nga po yung ating worship service. Ngayon ginaganap po ngayong linggo, muli po pinapaalala po namin na every Sunday po, sa ganap po na alas 10 ng umaga ay ginaganap po ang ating worship service. So face-to-face po ito at meron din po tayong Zoom. So sa mga di po makaka-join po sa face-to-face, meron po tayong Zoom. Sinasend po ng ating mga kapatid yung link sa GC po. So next po, ang mga gagamitin nga po sa next week. So attention po kay Sister Raquel May Magan, opening prayer. Praise and worship si Sister Hannah May Magan. Scripture reading si Sister Laika po. At ang preacher po is to be announced. Si nanay po pala, si Pastor Jane Magan po ang gagamitin nga po preacher next week. Ang magiging announcement po si Brother Ken Kalumpag. Offertory prayer po si Brother Kijan Paul Magan. Closing prayer si Sister Lina Losada. At ang benediction po is si Pastor Jane Magan. So attention po sa bawat isa at kayo po ay gagamitin po next week. Next po, ating Children's Sunday School. Sunday 2 p.m. Sunday School will resume in September 2023. So next month yata po or sa masusunod po na linggo ng September ay meron nga pong mag-resume na po yung ating Children's Sunday School po. So attention po sa mga magulang po ng ating mga kids. Ayun, mag-umpisa na nga po. Next po siyang ating prayer meeting. Every Wednesday po, 8 p.m. through Zoom pa rin po ito. No? At ating maging exhorter ay si Brother Michael Kalumpag. Next po, isang ating youth fellowship nga po. Every Sunday naman to after ng service po. After lunch po pala, 1 p.m. po ito. So sa mga kabataan po, attention po. Maging sa Pangasinan na mga kabataan dyan at maging sa Oman kung meron man po. Meron po tayong ginaganap, remember po, na youth fellowship po at patitipon-tipon ng mga kabataan po ito. Every 1 p.m. po ito at face-to-face at meron ding Zoom. So yun, ninanihaan po namin ng bawat kabataan po dyan
na makisama po at makigalak po sa ating youth fellowship. Next po isang ating mga gawain sa OMA naman po. Muli paalala po, meron po tayong gawain doon tuwing Lunes. Philippine time po ito na 1 a.m. May po ang prayer meeting at every Wednesday naman po 1 a.m. pa rin. Bible study po at every Friday 2 p.m. ay meron po, ang ginaganap po kailang worship service. So attention po, tinaya po namin muli ang bawat isa na maggalak po sa mga gawain po ngayon sa Oman po. Next po isang ating interactive Bible study. So, resume na po ngayon. So, mag-review na po yung mga estudyante dyan. Walang absent pa ngayon na to. Tapos na ang holiday. Tapos ang break pala, no? Parang resume of classes na po eh. Sa, di ba, sa Lunes po, isa klase po sa school. Ngayon po, ngayong linggo, mag-umpisa na po ulit yung, si Ken, tawapaganyan. Tawapaganyan. So yun, mag-umpisa na po ulit yung ating interactive Bible study po, malalimang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Every Sunday po at alas 4 po ng hapon. Next po, ang ating financial reports sa as of August 26, 2023 at ang total church fund po ay 4,450 pesos. So yung salamat sa Panginoon sa blessings sa mga biyaya po niya na binibigay sa bawat isa. Next po ang ating birthday celebrants as of August 27 to September 2, 2023 AC, Rain or Piano po, August 30. So happy birthday po! So next, okay na po. So yun lamang po yung ating mga paalala po sa oras pong ito. Kung meron po tayong mga nakaligtaan or mga tanong, andyan po yung ating mga leader pa sagutin po yan. Yun lamang po, sa Diyos po ang papuri. Sige po. Sige po, tayo po ay manalangin para po sa pagbibigay. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagpapala na patuloy po namin natatanggap mula sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa bawat aspeto ng aming pong mga buhay ay hindi ka, Panginoon, nagkulang. Salamat o Diyos dahil patuloy na sinusuplayan mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin. At sa amin, Panginoon, na pagbibigay sa inyo, patuloy na punuin mo ang puso ng bawat isa ng kagalakan, patuloy na willingness, Panginoon, na magkaloob sa inyo na ito'y maging ituring namin na anyo ng pagsamba namin sa inyo, O Diyos. Patuloy na patanggalin mo ang panghihinayang sa bawat isa. Nawa, Panginoon, buong lakas at kagalakan namin may pagkaloob ito sa inyo. At sa anak mo na siyang mag-iingat ng yaman na ito, kayo po ang magbigay sa kanya ng karunungan, kalakasan. Patuloy niyo po, Panginoon, siyang bigyan ng lakas, mapagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kaaway sa kanyang buhay. At maging sa bawat magbibigay at mga hindi makapagbibigay, Panginoon, ay kayo rin po, Panginoon, nang siyang mag-bless sa mga hindi makapagkakaloob, bigay mo ng pagkakakitaan. Sa gayon sa susunod ay sila rin ay makabahagi, Panginoon, sa ganitong gawain. At sa mga makapagbibigay, sa mga nagkatrabaho, mga mag-aaral, merong, Panginoong, business, kayo, Panginoon, ang siyang magbigay ng puso na gawin ng tapat yung mga ginagawa, Panginoon, ang bawat isa. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. King of it, robed in light.
set his crown aside, emptied himself, leaving his glory. See how he loves us. Son of Man, robed in flesh, bearing our grief, knowing our weakness, yet despised in our eyes, hated and poor, living among us. See how he loves us. Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you. Jesus, only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Lamb of God, crucified, suffered alone, dying he saved us, laid within a sinner's grave. Ever he lives, risen to raise us. See how he loves us. Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you. Jesus, only Jesus. Oh, how wonderful your love. Oh, Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you. Jesus, only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. To God be the glory. Tayo po tumayo para po sa panghuling panalangin. Hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, sa tamang pangalan Panginoong Jesus, Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa tanghalin pong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa bawat anak niyo pong naririto. At maraming salamat din po, Panginoon, sa inyong salita na ipinagkaloob niyo nga po sa amin. Nawa po ay mag-reflect po ito sa aming buhay. Ikaw po ang maghari. Ang salita niyo nga po ang siyang maihayag namin sa sa bawat pagkilos po namin sa araw-araw, O God. Panginoon, yakapin niyo nga po ang bawat isa. Sa anak niyo nga pong ginamit, Panginoon, ikaw nga po ang siyang magpala sa kanya. Gamitin niyo pa nga po siya mightily para sa inyong kapurihan lamang, O God. At Panginoon,
Ikaw po ang siyang Diyos na patuloy na magbigay sa kanya ng knowledge and wisdom at maghari ka nga po sa kanyang buhay, O God. Panginoon, maraming salamat din po sa bawat isa na naririto, sa face-to-face or online, O God. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, Lord, na ikaw po ay tapat at dakila sa buhay po ng bawat isa, O God. Panginoon, maraming salamat po at sa aming pong kapatid na magdaraos ng kaarawan na si Rain, O God. Kayo nga po, Lord, ang siyang Diyos na magpala sa kanya, Panginoon God. Maging foundation niya po ang inyong salita sa kanyang paglaki, O God. At Panginoon, sa kanyang edad ay makilala ka nga po niya, O God, sa inyong kalooban, O God. Panginoon, ko po ang nakakaalam ng kanyang mga kahilingan, O God, at sa kalooban niyo nga po ay kayo po ang magsusupply nito, O God. Panginoon, sa amin po pagsasalusaluhan ngayong tanghaling ito, ikaw po ang siyang magbigay sa amin ng kalakasan, magbigay nga po ito ng kalakasang physical sa amin at kabusugan, O God, at sa mga kapatid po namin na naghanda nito, ikaw nga rin po ang siyang Diyos na magpala sa kanila at gamitin niyo pa nga po sila para po sa inyong kapurihan, O God. Panginoon, hanggang sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay sa aming pong mga kapatid sa Pangasinan, O God, kung paano niyo nga po sila iningatan sa pagpunta nga po roon, ay ganun niyo nga rin po sila ingatan sa pag-uwi, O God. Panginoon, sa amin din po na may malayo pang uuwian, ko po ang siyang Diyos na gumabay sa bawat isa, O God. Panginoon, maraming salamat po sa inyo, ang walang hanggang papuri pa sa Bapa dahil pasalamat. Sa aming pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay, awitan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Sige, ating pong itaas ang ating dalawang kamay sa Diyos bilang pagtanggap ng basbas at paalala mula sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 17 to 18. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa gandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, ni Kristo. At sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Tapos na po ang gawain, mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos at sa bawat isa, happy and blessed Sunday sa inyo lahat. God bless. Magandang araw po sa inyo, Jaime. Magandang umaga, Eli. At yan kay Rica Joy. Magandang umaga sa iyo, Sis Rica Joy. Welcome sa gawain ng Diyos. At dyan sa Pangasinan, si Jack. Sino pa ba nandyan? Caitlin. Sila Rod at Junay sa Pangasinan. Sarah, sa Ate Marie, at Selena. Magandang umaga po sa inyo. God bless sa lahat.
God bless po sa bawat isa. Magandang umaga sa lahat, sa inyo dyan. Morning, ate. Good morning po, tatay. Bye-bye. Wow, good morning. Good morning, beloved. Morning, mahal. Pastora. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na magkapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Kaya sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na magkapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig